Hello Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first message ni Scorpio, we have the Five of Swords. So, Five of Swords is conflict, no? So, this could be conflict with another person, possible yan, or baka conflict ito na internal, no? Pwedeng sa isip ninyo, sa puso ninyo, merong kaguluhan, no? Pwedeng ganon. Parang hindi nagmamatch yung gusto ng puso mo sa gustong direksyon na tahakin ng isip mo. Pwedeng ganon din yun, ganap dyan. So, we also have the Ten of Cups, which is really beautiful kasi Ten of Cups is about contentment ng pamilya, contentment mo, personal, at contentment ng pamilya. There is going to be a more harmony within the family unit, no? Mas makikita mo or mafe-feel mo dito yung pagmamahalan ninyo sa pamilya, pagkakaintindihan, yung ano ninyo, yung ang tawag dito, yung closer, yung magiging relationship ng bawat isa, as in solid, no, magiging solid, parang ganon, no, ang ano pa pag ang suporta ng pagmamahal ng bawat isa sa pamilya. Maari din na meron ditong fulfillment, kaya kung nakikita niyo yung mga bata, 'di ba? Masayang masaya kasi they are contented, they are feeling fulfilled. Kung ano man ang kailanganin ninyo siguro dito at ano man yung mga wants ninyo uh, sa inyong lahat, maaring yan ay makukuha nyo na, yan ay may experience ninyo, kaya magiging masayang-masaya ang bawat isa. So, which is really good, no? Kasi maaring pinagtrabahuan mo din naman ito, no? Na makarating ka sa ganitong punto. So, we have the Fool. The Fool is about new beginning, Meron ditong bagong simula. Meron ditong new chapter that you are going to embrace in your life. Meron kayong bagong yugto sa buhay ninyo dito na sisimulan in the next 6 months. Maaring related yan, pwedeng related yan sa trabaho, sa karera, negosyo, pwede rin na sa relationship, no? Pwede rin na meron ditong mga travel or pag-aaral na sisimula ng iba sa inyo. So, depende yon sa inyong sitwasyon. But this is something new, 'di ba? This is something new na you're going to embrace. So, we also have the justice energy. Yan. Justice is about, meron kayo rito sigurong pinaglalaban. No? Maaring meron kayong, maybe you're claiming for something, maybe you are, baka pinaglalaban ninyo ang inyong karapatan na maaring hindi binibigay sa inyo na kung sino man, maaring ganon. Or it could be anything, no? Pwedeng meron ditong mga nag-file ng divorce, nag-file ng annulment, yung mga ganong klase. So, whatever the case may be, ano man ang inyong pinaglalaban sa korte man yan or sa other institution, there is a chance, na yan ay makukuha ninyo. Yan ay mapagtatagumpayan ninyo. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang mga messages and energy surrounding you in the next 6 months. Ano yung mga what can you expect, diba, in the next 6 months. So, this is timeless, no? At so, kung kailan ninyo ito mapanood, that's when the messages are meant for you. And maraming salamat din, for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Thank you. And kung gusto po ninyo mag-join sa membership, just click the join button po sa baba ng video. So, kailangan lang ninyo rito din, na magpakatatag, tibayan ninyo ang inyong loob. Gisingin ninyo yung inyong inner strength because that's what you really need right now as well. Lalo-lalo na meron kayong mga bagay, sitwasyon or even mga tao na naging parte ng buhay ninyo or parte ng buhay ninyo sa ngayon na kailangan na ninyong i-release. Kailangan ninyong magpakatatag kasi, 'di ba? It's not easy to let go of someone. It's not easy to release someone or something, 'di ba? Out of your life. Hindi madali,
no? Hindi madaling gawin 'yan. Kaya maaari, no, ng iba sa inyo rito is going to ano talaga, is going to kailangan ninyo na magpakatatag, tibayan ninyo ang inyong loob na kaya ninyo, no? Kaya ninyo na mag-detach, kaya ninyo na putulin ang cords between you and kung ano man ang mga bagay na ito or sitwasyon na ito or tao sa buhay mo, no? Na alam mo namang hindi na nagsiserve ng highest good ninyo. Okay? So, we also have leadership. Maaari ng iba sa inyo is going to be a leader, is going to be the boss, is going to be the manager, the supervisor. So, po pwedeng meron ditong leadership role na ibibigay sa iyo, no? Promotion, ganon. So, that's really beautiful. So, congrats. So, tignan natin kung ano pa ang mga messages ninyo pagdating naman sa usaping pag-ibig, relationships, love life, ganon. So, tignan natin. So we have friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Siguro kasi ang iba sa inyo din dito, no, yung person mo could be your friend, your best friend, no? 'Di ba? May mga iba sa atin, no, na pwedeng nagsimula as best friends, nagsimula as magkaibigan, tapos nagkaibigan, 'di ba? At naipagpapatuloy, no, yung inyong friendship na na-build unang-una before kayo naging mag-romantic partner, hindi ba? And ipagpatuloy ninyo yan. Now is the time also na in-nurture pa ninyo yung inyong friendship, yung inyong relationship as friends, no? Dahil yan ay makakatulong, no, na mas makakatulong na mas lalong maging solid, no, mas lalong maging strong, konkreto ang inyong pag-iibigan, ang inyong romantic relationship. Okay? So, what else? We have surrender. At times, we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. Ayan. So, letting go. Diba? Kailangan, diba? Kapag tayo ay nagre-release, no, nagla-let go ng something sa buhay natin, ibig sabihin, handa na rin tayo, no, na mag-welcome ng bago. Handa na rin tayo na mag-embrace ng bagong kaganapan sa buhay natin. Kaya kailangan natin na magtanggal, no, sa buhay natin ng kahit anuman kung hindi naman na ito napapakinabangan, hindi naman na ito nakakapagdulot ng magandang effect sa buhay mo. So, why keep it, 'di ba, sa buhay mo? Whereas, if you release it, so magkakaroon ka ng mas maraming room sa sarili mo, sa buhay mo, para sa pagdating ng mga kung ano man ang bago at mas positibo na pangyayari or kaganapan or tao sa buhay mo. So, we have deep in your heart, you already know the answer. So, do what feels right. Okay? So, yun. Sundin mo lang kung ano yung sinasabi ng puso mo. Sundin mo kung ano yung binubulong, 'di ba, ng sarili mo. Because in the first place, your soul knows kung ano yung best para sa iyo. Your soul knows kung ano yung para sa iyo, no? At saka ramdam mo din 'yon, no? If something is good for you, magiging excited ka, magiging maganang pakiramdam mo kapag iniisip mo 'yon. Yung gano'n. Kasi if it's negative, no, kung magiging negatibo ang epekto ng isang bagay or isang sitwasyon sa buhay mo, you won't be feel comfortable. Instead, ang mararamdaman mo diyan pwedeng may takot, lagi kang kinakabahan, maaaring magiging anxious ka, tsaka yung parang ano ka, yung parang wala ka sa sarili mo. Kasi yung discomfort, yun ang makakapagpa-stress sa'yo, yung ganon. Kaya kapag ganyan ang naramdaman mo, ibig sabihin, that's not for you, no? What doesn't feel right, you know, ganon, may discomfort kang mararamdaman. Pero kung yan ay para sa'yo, yan ay magandang may dudulot sa'yo, then you will be happy, you will be, ang tawag dito, you will be happy, you will be excited, yung mga ganon, mararamdaman mo, okay? So, sa inyong money, career, and finances, ayan. So, planner. Take financial inventory and see what needs changing. So, pwedeng iba sa inyo kailangan na
pagplanuhan ng mga bagay-bagay, no? Lalo-lalo na pagdating sa inyong kaparahang aspeto, siguro mga investment or paghahanap ng trabaho, yung mga ganon. Or po pwede rin, ang iba sa inyo, baka yung career ninyo is align, no, with planning. Po pwedeng events planning, events coordinating, mga ganon, or po pwedeng isa kang manager, project manager, or professional organizer, yung mga ganon. So what else? We have easy does it. Slow and steady wins the race. This is not a good time to rush. Pay attention to energy, to every detail. Careful not to get involved with any get-rich-quick schemes. Ayan, yung mga too good to be true, no? Mag-iingat kayo dyan sa mga offers na ganyan. Kasi po pwedeng, alam mo yun ang maaaring mga diskarteng gagamitin ng mga mambubudol, 'di ba, na po pwedeng lumapit sa iyo. Kaya maging maingat ka, maging vigilant ka, pag-isipan mong mabuti yung mga offers na sinasabi sa iyo, okay? At saka hindi mo kailangan magmadali, okay? Kasi minsan sa pagmamadali, doon tayo lalong nagkakamali, doon tayo lalong nagiging nabubulilya sa mga ginagawa natin, lalo tayong minamalas, 'di ba? Kasi hindi na nabibigyan ng ng karampatang atensyon, pag-aaral, 'di ba, observation, yung mga sitwasyon. So, what else? We have the office. Delegating more can help you increase your earnings. Secretary, staff assistant, office manager, or any working in an office. So, baka ganun ang trabaho ninyo. Scorpio, baka office person kayo. Maaaring yung trabaho ninyo is nasa harap kayo lagi ng ng computer ninyo, po pwedeng ganun, office work, maaaring assistant ka ng manager, po pwedeng ikaw yung manager, 'di ba? Yung mga ganun. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.